Sa capital city ay niluluto na ang halimaw na nahuli ni Gupta na kahit si Milam ay hindi na rin makapag-antay sa napakasarap na pagkain. Tinanggap naman ni Rimuro ang mga bisita kasama ang matataas niyang opisyal sa mansyon ng Tempest at dito ay sinabi niya na gusto niyang makipagkalakalan sa mga tao dahil meron na ring diplomatic relations ang Tempest sa Dwarven Kingdom, ngunit hindi naman makapaniwala rito si Fuse, buti na lamang ay dumating ang dating minister ng Dwargon na si Vesta para ito'y patunayan. Dahil sa mga halimaw ang bumubuo sa bansa ni Rimuro kaya gustong makita ni Fuse ang patunay na hindi ito kaaway kaya bilang patunay ay sinabi ni Rimuro na manatili ito sa Tempest para makita na sila ay kaibigan. Matapos ay kinuha rin ni Rimuro ang serbisyo ni Yum na kasalukuyang nagtatrabaho sa kaharian ng Falmouth na maging isang champion na tumalo sa Orc Lord at ipakalat na siya ang tumulong sa kanya para matalo ang halimaw at sa ganitong paraan ay malalaman ng tao na mapagkakatiwala ang halimaw si Rimuro. Habang tinitingnan ang kapital kasabay ng paglubog ng araw ay sinabi ni Yum na hindi masamang nilalang si Rimuro matapos makita ang mga mamamayan ng bayan. Saad pa nito kay Rimuro na balak na talaga nilang isipin ang lahat na namatay na sila sa daan, at pagkatapos ay pupunta sa ilang ligtas na bansa pero nakapag-decide na siya na pagkatiwalaan si Rimuro, at dito ay nakiusap si Yum na tawagin niya itong master kaya dito ay opisyal ng naging tauhan ni Rimuro ang mandirigmang tao at para magmukhang champion ay sinanay ito ni Hakuro kasama ang kanyang grupo. Sa kagubatan ng Jura ay nakita ni Footman at Tyr na miyembro ng Moderate Harlequin Alliance ang grupo ng galit na beastmen na si Phobio. Dito ay nag-alok ng kapangyarihan na pumapantay sa isang Demon Lord ang mapanlinlang na Medjin na sakto namang galit na galit si Phobio kay Milam dahil sa kahihiyang natamo, kaya pinaunlakan nito ang offer ng nakamaskarang Medjin. Sa Tempest ay matagal nang nawala ang hinala ni Fuse kay Rimuro ngunit pinili niya pa ring tumagal sa Tempest dahil matagal na rin siyang walang pahinga kaya nag-relax muna siya sa napakagandang capital lalong-lalo na sa Hot Spring. Nailatag na rin ni Fuse ang pagtulong sa grupo ni Yum para ipakalat na sila ang champion na tumalo sa Orc Lord at ang pagpapakalat ng chismis na si Rimuro at ang kanyang bansa ay harmless. Bago umalis si Fuse ay sinabi ni Rimuro na gusto niyang gumawa ng kalsada papunta sa kaharian ng Bluemont. Gusto man ito ni Fuse ngunit nag-aalala ito sa napakalaking pondong magagamit sa proyekto kaya sinabi ni Rimuro na wag itong mag-alala dahil ang pagkakaroon umano ng kalsada ay magiging mas madali para sa kanila na magnegosyo kaya ang Tempest na ang bahala sa trabaho. Hiniling lamang ni Rimuro na ipakilala siya sa sinumang makapagbibigay sa kanya ng payo na kinakailangan niya dahil gusto nitong ibenta sa ibang bansa ang espesyal na produktong ginawa ng kanyang bansa. Dinala na rin ng mga nakamaskarang Medjin si Phobio sa kinaroroonan ng Charybdis at sinabi na kailangan itong ilagay sa kanyang katawan para silang dalawa ay maging isa at magamit nito ang kapangyarihan. Dahil dito ay pumayag at pumasok si Phobio sa kuweba dahil gusto niya ring maging kanya ang kapangyarihan ng Charybdis para makaganti kay Milim. Sa capital city matapos dumating sila Milim mula sa pagkuha ng makakain ay bigla na lamang dumating ang mga opisyal ng Tempest dahil sa bisitang Dryad na si Trya na kakaiba ang aura. Dito ay malungkot na binalita ni Trya na may paparating na Calamity-class monster na Charybdis na katumbas umano ang karahasan sa isang Demon Lord ang papunta sa capital city. Pinigilan umano ito ng mga kapatid niyang Dryad kasama si Trainee ngunit wala umanong laban ang Dryad sa Calamity-class monster. Dahil papunta ang Calamity-class monster sa city kaya nagkaroon ng pagpupulong at dito ay nagbigay pa ng mga impormasyon ang Dryad na matagal nang pinanganak, namatay at nabuhay muli ang Charybdis. Ito umano ay isang marahas na pinuno ng kalangitan na ang inaasahan sa anak ni Veldora dahil nabuo umano ang halimaw mula sa ulap ng mga Magicuse ng True Dragon kaya napaisip rin si Rimuro na parang magkapatid sila ng Charybdis at akala niya na siya ang pakay ng halimaw. Ayon sa mga taong kasali sa pagpupulong ay mas delikado umano ang Calamity-class monster dahil hindi tulad ng Demon Lord ay wala itong katalinuhan para pakiusapan. Tumatawag rin umano ito ng mga pating na tinatawag na Megalodons na mula sa Spirit World para samahan ang Charybdis. Nag-aalala na ang karamihan kasama si Rimuro nang epresenta ni Milam ang kanyang sarili para tumulong dahil wala umanong laban ang halimaw sa kanya ngunit pala desisyon si Xian na sinabing hindi pwede, dahil ito umano ay problema ng kanilang bayan na pinaboran naman ni Shuna at sinabing kapag lubhang kailangan lamang umano ng dakilang si Rimuro ng tulong ay dito umano nila pahahalagahan ang tulong ni Milam kaya wala ring nagawa si Rimuro at pumayag na lamang. Pagkatapos ay inutos ni Rimuro na simulan na ang paghahanda para talunin ang Charybdis dahil sila ay paparating na.
Sa pagdating ng Charybdis ay nakahanda na rin ang hukbo ng Tempest na binubuo ng grupo ni Benimaru, Gupta at Goblin Riders. Kasama rin si Gabiroe at kanyang mga tauhan pati na rin ang mga High Orcs na pinamumunuan ng Orc King na si Geld. Dumating na rin ang tulong na pinadala ni Haring Gizel na binubuo ng 100 Pegasus Knights. Nag-umpisa na ang laban at inatake na kaagad ni Benimaru ang pating, ngunit napansin ni Rimuru na gumagamit ito ng magic jamming na kung saan ay nababawasan ang bisa ng magic kaya hindi ito natunaw ni Benimaru. Pinigilan naman ni Geld gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas ang isang pating ngunit walang nagawa ang kanyang mga tauhan. Buti na lamang ay dumating si Gabiroe at tinulungan si Geld kaya natalo ang halimaw. Sa tulong ng mga opisyal ng Tempest ay mabilisan lamang na alis ang mga pating sa tabi ng Charybdis at dito magsisimula na ang tunay na laban. Lahat ng grupo ay inatake ang Charybdis ngunit napansin ni Rimuru na wala itong epekto sa halimaw at lumala pa ang sitwasyon ng pinagalaw ng halimaw ang kanyang mga kaliskis kaya nahirapang iwasan ng dalawang opisyal ang ginawang pag-atake. Nag-take over na si Rimuru na sinaglit lamang ang mga kaliskis na nagpahirap kay Shion, Sui at Ranga kaya ganun na lamang ang pagkamangha sa kanyang nakita ang spy na si Sui. Matapos ang ilang segundo ay nag-regenerate lamang ang halimaw sa nawalang mga kaliskis at nag-umpisa na ang laban sa pagitan ni Rimuru at Charybdis. Umatake rin ang ibang sundalo sa utos ni Benimaru ngunit ayon sa ginawang estimation ni Rimuru ay nasa 30% lamang ang nagawang pinsala sa halimaw kahit na marami na ang sugatan dahil inabot ng maghapon ang laban. Dito ay narinig ni Rimuru na binanggit ng halimaw ang pangalan ni Milim, kaya ginamitan niya ito ng appraisal at nalaman na mayroong nabubuhay sa katawan ng Charybdis na nagtataglay ng matinding galit kay Milim kaya tinawag niya ang natutulog na Demon Lord at dito nakita ni Milim ang katawan ni Phobio. Bago labanan ay sinabi muna ni Rimuru kay Milim na buhayin si Phobio, at nag-umpisa na si Milim na pinahinto lamang ang mga kaliskis sabay gamit sa kanyang tinatawag na Drago Buster kaya humiwalay ang katawan ni Phobio sa halimaw at dito ay inalis ni Rimuru ang Magi Core ng Charybdis sa kanyang katawan at matapos ang operasyon ay umalis na rin ang hukbo ng kaharian ng Dwargon. Paggising ni Phobio ay kaagad itong humingi ng pasensya sa kanyang mga nagawa at tinanong siya ng Dryad kung paano niya nalaman ang kinaroroonan ng silyadong Charybdis at dito niya sinabi ang tungkol sa mga nakamaskarang si Tyr at Footman. Dito ay nalaman ni Benimaru na base sa kwento ni Phobio na si Footman ang kanilang hinahanap kaya tatandaan umano nito ang kanyang pangalan. Maya-maya lamang ay dumating ang Demon Lord na si Carrion at nagpasalamat sa pagbuhay sa kanyang tauhan. Kalaunan ay natikman ni Phobio ang disiplina ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang ginawang kamalian. Dahil dito ay sinabi ni Carrion na may utang siya kay Rimuru, at kung anuman ang dumating ay palagi umano siya nitong maaasahan kaya sinabi ni Rimuru na ma-appreciate niya kapag pumasok ito sa isang kasunduan, na huwag gumamit ng aksyong militar laban sa isa't isa kaya nangako ang Beastmaster ng Animal Kingdom ng Yer Azania sa kanyang pangalan, na hindi kailanman gagamit ng sandata sa Tempest at pagkatapos ay umalis na si Carrion na daladala ang dugo ang si Phobio. Matapos ang naganap na laban ay nagkaroon ng handaan sa city at inihain sa hapagkainan ang mga pating na nakuha sa tulong ng instructor na si Hakuro at dito ay nagkaroon ng iba't ibang putahe gamit lamang ang karne ng pating. Namangha naman ang tatlong magkakapatid na dwarf sa nakuhang kaliskis ng Charybdis dahil sa napakagaan nito pero napakatibay kaya nagkaroon sila ng idea na gumawa ng mga sandata at kalasag mula sa kaliskis ng halimaw. Sa paliguan para mag-relax ay nagpasalamat si Rimuru sa tulong na ginawa ni Milim kaya masayang sumagot ang Demon Lord na ito ay wala lamang dahil namanghari naman siya kay Rimuru. Nag-usap rin ang dalawa patungkol sa pagiging Demon Lord ni Rimuru pero tila wala pang interest si Rimuru dito dahil hindi niya pa alam ang benepisyo nito sa kanya. Ilang mga sandali lamang ay nagpaalam na si Milim para bumalik sa kanyang trabaho at bago umalis ay sinabi nito na sasabihin niya sa ibang Demon Lords na hindi makialam sa lugar ni Rimuru. Sa kasagsagan ng gabi ay napanaginipan ni Rimuru si Shizo na nagmamakaawang pumunta siya sa Royal Capital ng Kaharian ng Ingrasya para sagipin ang mga batang estudyante. Dahil sa kanyang tapat na mga opisyal kaya nag-decide ito na iwan ang pamamalakad ng bansa sa kanila at nagpaalam na para pumunta sa Ingrasya. Excited si Rimuru dahil ito ang unang pagkakataon na bibisita siya sa bansa ng mga tao. Ang kaharian ng Ingrasya ay matatagpuan sa kanluran ng Tempest at dahil sa lokasyon nito ay madaling itong ma-access ng mga bansa kaya ito ay naging tahanan ng headquarters ng organisasyong itinayo upang tulungan ang mga adventurers na tinatawag na Free Union na kung saan si Fuse at kanyang mga tao ay kabilang.
Narating nila Rimuro ang royal capital ng Ingrasya sa loob lamang ng 3 araw at dito ay pumasok siya ng nakamaskara para itago ang kanyang aura. Pagpasok sa capital ay manghang-mangha si Rimuro sa kanyang mga nakikita dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng ganito sa mundong ito. Dumiretso si Rimuro sa headquarters ng Free Union at pagpasok niya rito ay namangha siya dahil masyado ng advanced ang punong tanggapan. Naghintay si Rimuro sa Grandmaster ng tanggapan na isa sa mga estudyante ni Shizuo na nagngangalang Yuki Kagurazoka. Pagharap ni Rimuro ay nagbago agad ang itsura ng Grandmaster dahil natatandaan nito ang maskara ng kanyang teacher. Nagpaliwanag si Rimuro na isa siyang slime na kayang gayahin ang anyo ng mga halimaw na kanyang nakakain. Kaya nang marinig ito ay bigla siyang inatake ng tao ngunit sinabayan din ito ni Rimuro kaya nagkaroon ng malakas na impact sa lugar. Pinakalma ni Rimuro si Yuki at ginamit ang linyang mula sa isang laro na hindi siya masamang slime kaya biglang napahinto si Yuki at pagkatapos ay tinanong ni Yuki kay Rimuro kung ano ang nangyari sa mga anime na sinusubaybayan niya sa kanilang mundo. Nasabi naman ni Rimuro ang mga nangyari sa mga anime at manga dahil pinagmalaki ni Rimuro na bago siya masaksak ay natapos niya ng lahat ang anime at manga. Masayang-masaya naman si Yuki sa katapusan ng mga anime ngunit sana ay nakita umano ito ng sarili niyang mga mata kaya gamit ang unique skill ni Rimuro ay nagprint ito ng isang buong volume ng manga kaya excited si Yuki na tiningnan ang bawat pahina. Gumawa rin si Rimuro ng marami pang volume ng manga kaya lubos na lamang ang saya ni Yuki kay Rimuro at dito ay tinanong na ng tao kung ano ang pinarito ni Rimuro. Akala ni Yuki ay naghahanap ng paraan si Rimuro para makauwi dahil hindi umano ito posible kung pagbabasehan ang alamat ng ogre at demons sa Japan. Maaari umano silang makapaglakbay sa pagitan ng kanilang mundo kung ang ilang kondisyon ay matugunan, ngunit hindi ito ang pinunta ni Rimuro kundi ang matagal ng pinanghihinayangan ni Shizuo at ito ang mga bata sa Freedom Academy. Sa tulong ni Yuki ay naging isang guro si Rimuro na siyang magtuturo sa mga mag-aaral ni Shizuo na may libreng pagkain sa 3 araw at sahod na 10 silver coins. Nagkwento rin si Yuki na si Hanata Sakaguchi ay minsang naging estudyante ni Shizuo. Dagdag pa ni Yuki na mas nalampasan umano ni Hanata si Shizuo na kayang makontrol ang superior spirit na si Ifrit sa kanyang prime sa edad na 15 taong gulang lamang. Nalaman din ni Rimuro ang pinagkaiba ng Otherworlder na katulad nila at sa summon na kinakailangan ng 30 mages para lamang isagawa ang ritual na tumatagal ng ilang araw. Dito ay nakwento rin ni Yuki na mga summon ang mga estudyante ni Shizuo na nalalagay na umano ang kanilang buhay sa peligro, dahil sa kalaunan ang mga batang summon ay sasabog dahil sa enerhiyang kanilang taglay, dahil tumatagal lamang umano ang kanilang buhay ng 5 taon dahil wala pang nakakahanap ng paraan para maiwasan ang kanilang pagkawasak. Dahil sa kanyang mga nalaman kaya nag-decide si Rimuro na tulungan ang mga bata dahil ito rin ang kahilingan ni Shizuo. Pagpasok ni Rimuro sa kwarto para magpakilala sa mga bata ay agad sumalubong sa kanya ang atake ni Kenya kaya namangha ang kanyang mga kasama sa atakeng ginawa niya. Ang mga batang summon ay nagngangalang Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gail Gibson, Alice Rondo at ang batang si Chloe Obert na sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nag-react si Veldora sa batang si Chloe. Sa unang araw ng pagtuturo ni Rimuro ay sinabak niya na kaagad ang mga bata sa isang mock battle para makuha nito ang kanilang respeto at para na rin masubukan kung nababawasan ang kanilang enerhiya sa katawan na ang dahilan para sila ay sasabog kalaunan. Binigyan lamang ni Rimuro ng 10 minuto ang mga bata para siya ay matalo. Nauna nang sumubok si Kenya na kumpiyansa sa kanyang sarili ngunit nang kanyang subukan ang kanyang mga atake ay kahit isa ay walang tumama kay Rimuro kaya naubos na lamang ang 10 minuto kaya napaiyak na lamang si Kenya. Sumunod na sumubok ay si Chloe na ginamit kaagad ang magic kay Rimuro. Napahanga naman si Rimuro sa atake ni Chloe na inakala pang isa itong prodigy ngunit wala pa rin itong epekto sa kanya dahil sa kanyang ginamit na magic manipulation. Nilapitan naman ni Rimuro si Chloe pagkatapos at sinabing patuloy nitong pag-aralan ang kanyang magic kaya napaiyak rin ang batang babae. Sumunod na lumaban ay si Gail na ginamit ang kanyang magic bullet ngunit kinain lang ito ni Rimuro gamit ang kanyang skill na gluttony. Sumunod na lumaban ay si Ryota na ginamit kaagad ang kanyang berserker ngunit naubos lamang ang oras nang hindi niya natatamaan si Rimuro. Huling lumaban si Alice at dito nalaman ni Rimuro na isa itong Golem Master. Sa paggamit ni Alice ng mga laruan ay namangha si Rimuro dahil kung kaya niyang gamitin ito ay maaari niya ring magamit ang manika na gawa sa isang espesyal na alloy bilang sandata at ito na siguro umano ang pinakamalakas na kakayahan sa kanilang 5. Sa huli ay naubos na ang oras at dito napansin ni Rimuro na ang enerhiya sa kanilang katawan ay hindi nababawasan kaya nag-isip na lamang ng ibang paraan si Rimuro.
Kalaunan ay nagtiwala rin naman ang mga bata nang sabihin ni Rimuro na ipinagkatiwala silang 5 ni Shizu sa kanya kaya hindi niya umano sila iiwan. Kinagabihan ay ginamit ni Rimuro ang portal na tinuro sa kanya ni Vesta para itanong kay Trainee kung saan naroroon ang mga superior spirits dahil balak niyang gayahin ang ginawa ni Shizu at Ifrit para makontrol ang enerhiya ng mga bata. Dito ay sinabi ni Trainee na may isang lugar na tinatawag na Dwelling of Spirits na pinamumunuan umano ng Queen of Spirits. May ilang mga pasukan umano rito pero ang nag-iisang entrance na nalalaman nito ay matagal nang nawala at wala na umano siyang koneksyon sa kasalukuyang reyna dahil ang reyna ng mga spirits na minsan umano nilang pinaglingkuran ay pumanaw na noon pa man at hindi niya rin alam kung saan nakatira ang bagong reyna kaya dito ay humingi ng pasensya si Trainee dahil wala na itong maitutulong kay Rimuro. Isang buwan na ang nakakalipas simula nang naging teacher si Rimuro ay hindi niya pa rin natatagpuan ang mga high spirit kahit ginugol niya ang kanyang oras dito. Habang nagpipiknik kasama ang 5 bata ay may nagpakitang Sky Dragon sa Royal Capital kaya sinundan ito ni Rimuro para magpakitang gilas sa kanyang mga estudyante. Dumating na ang dragon sa capital kaya inatake na ito ng mga sundalo pero walang epekto ang kanilang atake sa barrier ng halimaw. Umatake na rin ang dragon na sobrang laki ng pinsala kaya sa pangalawang pagkakataon ay akala ng merchant na mamamatay na siya ngunit dumating si Rimuro at kinain ang kidlat ng dragon. Nagalit ang dragon at inatake si Rimuro ngunit kinain niya ulit ito kasama ang dragon kaya hindi makapaniwala ang merchant sa kanyang nakita. Pagbalik ni Rimuro sa tanggapan ay pinaalam ni Yuki sa kanya na pinadalhan siya ng isang imbitasyon sa dinner ng nagngangalang Muir Miles. Sinabi umano nito na isang misteryosong mandirigma ang nagligtas sa kanyang buhay ngayon na alam rin naman ni Yuki na si Rimuro ang nakatalo sa Sky Dragon. Sa dinner ay alam na pala ng merchant na si Muir Miles na si Rimuro ang nagligtas sa kanya dahil sa kanyang information network sa pagiging merchants. Kahit umano iba ang anyo nito ay alam umano ni Muir Miles na yun ay si Rimuro. Kailangan umanong ipakita ng merchant ang kanyang pasasalamat sa nagligtas sa kanya kung hindi ay mararanasan umano nito ang puot ng kalangitan. Dito ay nakilatis ni Rimuro na isang mapagkakatiwalaang tao ang merchant kaya inimbitahan niya ito sa kanyang bayan para sa balak ni Rimuro na ibenta ang kanilang mga produkto ngunit kulang ang kaalaman nila kung paano. Tinanggap naman kaagad ni Muir Miles ang imbitasyon ni Rimuro dahil ang dalawang panig ay makikinabang rito. Bago umalis ay nanalangin muna ang babae na ibigay sa mga bata ang pagpapala ng Queen of Spirits para sila ay mapangalagaan. Ito umano ang panalangin na sinasabi nila sa kanilang bayan na nangangahulugan na ang Queen of Spirits na nakatira sa tirahan ng mga espiritu ay poprotektahan sila kaya nang marinig ito ni Rimuro ay kaagad niyang tinanong kung nasaan ang tirahan ng reyna ng mga espiritu at dito ay napag-alaman ni Rimuro na matatagpuan ito sa ULG Nature Park sa hilagang bahagi ng border ng Bansang Republika ng Algracia. Kaagad itong pinuntahan ni Rimuro kasama ang mga bata at pumasok sa labyrinth. Habang naglalakad ay napahinto si Rimuro dahil may narinig silang mga tumitawang babae gamit ang telepathy. Nagsalita ang boses babae na hindi umano masyadong nakakaaliw ang mga bisita at gusto nito na sila ay mas makaramdam ng takot. Nakiusap naman si Rimuro na kung maaari ay dalhin sila sa mga superior spirits dahil gusto nilang makipag-usap dito. Tumawa naman ang babae at sinabing ito'y nakakatuwang sabihin at pumayag naman ang misteryosong boses at bago niya umano sabihin kung nasaan ang mga superior spirits ay talunin muna ni Rimuro ang ipinagmamalaki niyang golem. Inutusan ni Rimuro si Ranga na bantayan ang mga bata at siya na mismo ang haharap sa golem. Gamit ang Great Sage ay nalaman ni Rimuro na gawa sa Magi Steel ang golem at ang magikil nito ay nasa pinakamataas na antas na mas malakas pa umano sa Sky Dragon. Umatake na ang golem ngunit naiiwasan lang ni Rimuro ang ginawang sunod-sunod niyang atake. Dito ay naisip ni Rimuro na hindi gagana rito ang Black Thunder dahil gawa nga ito sa metal at hindi niya rin sigurado na mapuputol niya ito gamit ang espada. Nag-aalala ang mga bata kay Rimuro ngunit sinabi niya na lamang dito na ayos lang at wala dapat silang ikabahala. Umatake ulit ang golem na mabilis lamang naiwasan ni Rimuro at dito ay ginamitan niya ito ng skill na Arcane Thread Fetters kaya hindi na nakagalaw ang golem. Sumunod ay ginamitan rin ito ni Rimuro ng Hell Flare na ikinamangha ng kanyang mga estudyante at dito ay natunaw ang pinagmamalaking golem ng misteryosong boses. Matapos ay pinagbantaan ni Rimuro na susunugin niya ng malutong ang babae kung hindi siya lalabas dahil alam niya kung saan ito nagtatago at lumabas naman kaagad ito na may anyong diwatang babae. Nagpakilala ang diwata na isa siya sa 10 Great Demons na si Ramirez ng Labyrinth na hindi naman lubos makapaniwala si Rimuro na isa itong Demon Lord.
Sinabi rin ni Rimuro kay Ramirez na kaibigan nito si Milan na isang demon lord at napakahina umano ni Ramirez para ikumpara kay Milam kaya galit na galit si Ramirez kay Rimuro. Nagpaliwanag naman ang diwata na si Milam ay kilala nila bilang isang demon lord ng kahangalan dahil akala umano nito na ang lahat ay kaya niyang lutasin gamit lamang ang lakas kaya sobrang bastos umano na ikumpara ang kanyang sarili sa sagisag ng kahangalan at ito umano ang gusto niyang maunawaan ni Rimuro o magkaroon sila ng malaking problema. Nalaman rin ni Rimuro na galing na pala rito si Milam para ipagmalaki kay Ramirez na nagkaroon siya ng bestie kaya naniwala na si Rimuro na hindi nagbibiro ang diwata na isa siyang demon lord. Habang pinapakain ng cookies si Ramirez ay nagkwento ito na hindi niya naman sadyang patayin o saktan sila Rimuro dahil gusto niya lamang magkaroon ng kaunting kasiyahan na takutin sila at pagkatapos ay buong tapang na iligtas sila para igalang umano siya ni Rimuro. Sinabi rin ni Ramirez na sobrang sophisticated ng kanyang golem dahil ginamitan niya ito ng earth spirit para kontrolin ang bigat, water spirits naman para pagalawin ang mga joints, fire spirits para maglikha ng power at wind spirits para makontrol ang init at ginawa niya umano ito gamit ang spirit engineering. Dito ay napag-alaman ni Rimuro na ang golem ay mula sa pumalpak na Magi Soldier project ng Dwargon dahil hindi umano nila magawa ang Magi Core na magsisilbing puso nito kaya nang tinapon ay kinuha ito ni Ramirez at inayos. Namangha naman rito si Rimuro dahil nagawa ni Ramirez na tapusin ang research na kung saan nabigo ang team ni Vesta. Mukha lang umanong tanga si Ramirez pero ang Demon Lord umano na ito ay talagang nakakamangha. Dahil dito ay humingi ng pabor si Rimuro kay Ramirez na kinailangan pang takutin ang diwata para makinig pero hindi naman ito hihilingin ni Rimuro ng walang kapalit dahil gagawa niya umano ng bagong golem ang diwata kapag siya ay kanyang tinulungan kaya naging interesado si Ramirez. Nakwento na rin ni Rimuro sa diwata na gusto niyang manirahan sa mga bata ang superior spirits upang makontrol nila ang enerhiya sa loob ng mga bata. Kaya sinabi ni Rimuro na ipakilala siya ni Ramirez sa Queen of Spirits ngunit sa hindi inaasahan ay sinabi nito na siya ang reyna ng mga spirits kaya hindi makapaniwala si Rimuro na akala niya ay nagbibiro lamang ang diwata. Nagtaka si Rimuro kung bakit ang isang demon lord ay naging Queen of Spirits kaya sinagot ito ni Ramirez na ang Queen of Spirits ay nahulog mula sa biyaya upang maging isang demon lord na napakadali umanong mahulog dito o sa tinatawag na fell from grace. Nalaman rin ni Rimuro na si Leon ay natulad rin kay Ramirez sa tinatawag na fell from grace at tumawag rin ng superior spirit noong sinaunang panahon at nagkaroon ng kontrata. Wala na umanong pagpipilian si Ramirez kaya bilang reyna ay kinilala niya si Leon bilang hero at binigyan ng divine protection ng mga spirits. Napaisip na lamang si Rimuro na kung kailangan pa bang bumagsak sa biyaya para maging isang demon lord. Sinabi rin ng diwata kay Rimuro na may sinabi si Leon na nakakabigla at ito ay ang hiniling sa kanya na ipatawag ang isang partikular na tao sa ibang mundo na hindi umano pwede ayon kay Ramirez kaya naisip ni Rimuro na maaring maging problema si Leon kesa sa naisip niya. Matapos ay napagpasyahan ni Ramirez na tulungan si Rimuro sa kanyang pagtawag sa mga superior spirits at dinala sila sa pinakamalalim na bahagi ng labyrinth na ang tirahan ng mga espiritu at dito ay napansin ni Rimuro na para itong kuweba ni Veldora dahil nag-umapaw ito sa enerhiya. Pagdating nila sa tahanan ng mga espiritu ay tinuro ng diwata na tatawagin lamang nila ang mga spirits at kung may interesado sa mga espiritu at pupunta ay ibig sabihin ang summon umano ay matagumpay. Nanigurado pa si Kenya kaya tinanong niya si Rimuro kung darating ang mga espiritu at dito nagsalita si Rimuro na magiging maayos ito at kung hindi man ay magpapaamo ito ng demonyo kung kinakailangan. Nauna nang sumubok si Gale at nanalangin para dumating ang mga espiritu. Ilang sandali lamang ay dumarating na ang mga spirits ngunit napansin ni Rimuro na hindi sila mga superior spirits kundi mga inferior spirits kaya napagpasyahan ni Rimuro na gumawa na lamang ng bagong espiritu. Gamit ang Great Sage ay inipon ni Rimuro ang mga espiritu at ginamit ang unique skill na degenerate para sila ay mabuo para maging superior spirits at dito ay pinagisa ni Rimuro ang ginawa niyang artificial superior spirit na may attribute na Earth sa batang si Gale Gibson. Pagkatapos nito ay napansin ni Rimuro na ang talamak na enerhiya ng bata ay huminahon na isang sign na ito'y nakontrol ni Gale at ngayon habang tatanda ang kanyang katawan ay unti-unti na itong magkakaroon ng mga kakayahan. Successful ang ginawa ni Rimuro dahil tumigil na ang kanyang pagsabog kaya dito ay naiyak na nagpasalamat si Gale sa kanyang teacher na si Rimuro. Sumunod na tumawag ay ang batang si Alice Rondo na ginaya lamang ni Rimuro ang ginawa niya kanina para makagawa ng artificial na superior spirit gamit ang skill na degenerate.
Dito ay pinagisa rin ni Rimuro ang artificial na superior spirit na may katangian na space sa batang si Alice at successful din ang ginawa rito ni Rimuro kaya napahalik na lamang si Alice sa pisngi ng kanyang teacher ngunit parang hindi nagustuhan ni Chloe ang kanyang nakita. Si Kenya naman ang sumunod ngunit hindi pa siya nananalangin ay may lumabas na kaagad na isang light superior spirit. Natuwa ang light spirit nang malamang Kenya ang pangalan ng bata kaya tatawagin niya umano siyang Ken. Nararamdaman umano ng espiritu na may kumikinang kay Kenya kaya ililigtas nito ang bata at aalagaan hanggang sa kanyang paglaki na baka siya umano ay maging hero pa at ilang saglit lamang ay pumasok na ito kay Kenya. Kinakabahan pa si Kenya ngunit sinabi na lamang ni Rimuro na ayos lamang dahil lahat umano ay ayon sa kanyang plano na kahit hindi naman. Ginaya naman ni Rimuro ang katulad na ginawa niya sa nauna kay Ryota para gumawa ng artificial superior spirit at dito ay nakabuo siya ng artificial superior spirit ng water at wind. Panghuling tumawag ay ang batang si Chloe na nagsabi pang mahal niya ang kanyang teacher kaya nakangiting sinabihan din ito ni Rimuro na gusto niya rin ito at naisip niya sa kanyang sarili na dapat ay naghintay ito ng 10 taon para sabihin yun. Nag-umpisa ng manalangin si Chloe nang bigla na lamang makaramdam ng pressure si Rimuro na para bang bumagsak ang langit at ilang sandali lamang ay nagkaroon ng portal at lumabas ang anyong babae na napansin ni Rimuro na hindi isang espiritu ngunit sinagot siya mismo ng Great Sage na ito ay isang espiritual na katawan na katumbas ng isang superior spirit na may abnormal na taas ng enerhiya. Lumipad papunta kay Rimuro ang babae at siya ay hinalikan nito at dito napansin ni Rimuro na hawig nito ang hero kaya nag-react na naman si Veldora. Gusto ring pigilan ni Ramirez ang superior spirit dahil ito umano ay delikado ngunit dumiretso pa rin ito kay Chloe at pumasok sa kanya. Ginamitan ni Rimuro ng appraisal si Chloe kaya niya nalaman na ang napakalaking enerhiya ay biglang naglaho kaya wala namang problema. Tinanong naman ni Rimuro kung ano ang dahilan ni Ramirez kung bakit niya gusto itong pigilan. Dito ay sinagot siya ng diwata na wala siyang idea at hindi niya rin alam ang detalye ngunit ang espiritu umano ay ipinanganak sa hinaharap at sa pagtira sa katawan ni Chloe ay inilatag nito ang pundasyon para sa kanyang muling pagsilang na hindi naman naiintindihan ni Rimuro ang kanyang mga sinasabi. Hindi naman ito masyadong inisip ni Rimuro basta ang importante sa kanya ay hindi na nanganganib ang buhay ni Chloe. Pagkatapos ay nakipaglaro na ang mga bata sa mga diwata pagkatapos ng matagumpay na pagtawag sa mga espiritu. Binigyan rin ni Rimuro ng bagong pamalit sa golem na kanyang winasak si Ramirez at nag-summon siya ng demonyo para ilagay sa golem na kanyang binigay sa diwata. Nagpasalamat naman ng sobra si Yuki sa ginawa ni Rimuro sa mga bata dahil simula ngayon ay mamumuhay na sila ng normal sa mundong ito at sa ngayon ay gusto munang hayaan ni Yuki na patuloy silang mag-aral sa Freedom Academy para bigyan ng pagkakataong piliin ang kanilang kinabukasan. Hindi sinabi ni Rimuro kay Yuki kung paano niya nalutas itong lahat dahil may mga bagay umano na hindi niya kailangang malaman at binigyan na lamang nito ng napakaraming volume ng manga si Yuki kaya hindi na nito pinilit pa si Rimuro na ikwento sa kanya ang lahat. Sa isang dimension ay sising-sisi ang isang misteryosong demon habang pinapanood si Rimuro. Nagkamali umano siya dahil tinawag na siya ni Rimuro ngunit naunahan naman siya ng kanyang pamilya. Sa susunod ay nakakasigurado ito na masasagot na nito ang tawag sa master na kanyang gusto dahil alam niya sa sarili niya na dadalhin siya ni Rimuro sa katotohanan ng mundong ito. Nagpaalam na rin si Rimuro sa mga bata kaya ganun na lamang ang emosyon na kanilang nararamdaman. Sinabihan rin ni Rimuro si Yuki na ingatan ang mga bata at bago umalis ay binigay ni Rimuro ang kanyang maskara sa batang si Chloe. Binigyan rin ni Rimuro ng mga damit ang mga bata na gawa ni Shuna kaya nagpasalamat ito sa kanya at hindi na rin naisip ang umiyak pa dahil sa binigay ni Rimuro at pagkatapos ay umalis na ito na may iniwang masayang alaala. Habang napahinto sila Rimuro dahil sa kanilang pag-uusap ni Ranga ay may isang babae na pinapakinggan ang kanilang usapan. Sa nakaraan ay makikitang gumawa ng isang summoning circle ang sugatang babae para tumawag ng isang demon para bawian ang isang demonyong nagtangka sa kanilang buhay. Sinagot naman ng isang napakalakas na demon na isang primordial na kilala sa tawag na Black ang babae kaya humiling ito sa demonyo na kung ibibigay nito ang kanyang kahilingang bumawi ay ibibigay nito ang kanyang kaluluwa bilang bayad. Tinanggap naman ito ng demonyo dahil natuwa ito sa kahangahangang emosyon ng babae bago mamatay at dahil dito ay bibigyan umano ito ng demonyo ng mahusay na serbisyo at pagkatapos masil ang kontrata ay naging abo ang katawan ng dalawa na tanging naiwan lamang ang kanilang mga damit. Pumunta naman si Shazoo sa kaharian ng Filthwood na kung saan matatagpuan sa hangganan ng Jura Forest para sa isang agarang kahilingan at ito ay ang talunin ang isang demonyong nabuhay muli. Ang pagdating ni Shazoo sa kaharian ay nagbigay ng kumpiyansa sa mga
adventurer na nakatanggap din ng parehas na kahilingan. Dumating ang Minister ng Kaharian at sinabi ang malungkot na balita na ang kanilang dalawang champion na kilala sa tawag na Silver Wings ay wala na at tila nilamon ang kanilang katawan na walang naiwang bakas. Ang kahilingang binigay sa mga adventurers ay talunin ang demonyong nabuhay muli na nakatala pa sa isang siglong lumang sulat. Ang demonyo umano ay matagumpay na nakulong ng knight na nagngangalang Orthos pero hindi binanggit na kung paano niya ito natalo. Dahil dito ay nagreklamo ang mga adventurers sa kakulangan ng impormasyon na matalo ang demonyo kaya nag-decide ang isang adventurer na umuwi na lamang pero pinigilan ito ng mga gwardya ng palasyo. Para medyo mapakalma ang mga adventurer ay sinabi ng minister na ang katotohanan na hindi nila alam ay kung ano ang habol ng demonyo at dagdag pa nito na mayroong labi na nakahimlay sa underground ng reception hall ng kastilyo at layunin umano ng demonyo na mabawi ito para makumpleto ang kanyang muling pagkabuhay. Naghinala naman si Shazo na isang superior demon o isang archdemon ang nakatalo sa dalawang hero na Silver Wings kaya tinanong niya ang minister kung may pangalan ang demonyo na sinagot naman ito na wala umanong nakatala na may pangalan nito. Kahit na sinabi ng minister na ang diskarteng pagsamahin ang mga adventurer ang kanilang pag-asa ay naghinala pa rin dito si Shazo dahil kaaway ang turing nito sa kanila. Patuloy pa na nagreklamo ang isang adventurer na wala siyang obligasyon na pagsilbihan ang bansang ito kaya nilapitan siya ng knight at hinataw ng espada kaya nagtaka ang mga adventurer. Maya-maya ay tinadyakan pa nito ang nakahandusay na adventurer at lumabas ang isang mahinang demon na kung saan ay kaagad pinatay ng mga knight. Nagpanik na lamang ang mga adventurer nang sinabi ng knight na inihiwalay silang lahat dahil ang ilan umano sa kanila ay maaring sinapian ng demonyo katulad ng isang adventurer kaya dapat umano nilang sundin ang kanilang sinasabi. Maya-maya lamang ay tumawa ang primordial demon. Naramdaman ni Shazo na sobrang napakalakas nito at hindi siya makapaniwala na hindi niya naramdaman ang presensya nito kanina.